change. Adaptable people think ahead. Nag-iisip yan sila eh. Ahead. Kung anong mangyayari, kung anong mga consequences. Advance yan mag-isip, yung mga adaptable na mga leader. Tama? They are very curious. They are very curious. Paano kaya ginawa niya? Bakit kumita sa ng 1 million isang linggo? Bakit sa kumita ng 3 million isang buwan? So, adaptable leader, no? Adaptable to change, yung leader na yan, very curious yan siya sa mga nangyayari sa palibot. And nakafocus siya sa positive. Hindi doon sa mga kamalian na nangyayari. Kamalian ng mga nagagawa ng mga tao. Yun. I-correct yun. Pero sometimes kasi nakafocus tayo sa mga kamalian, no? Nakafocus tayo doon sa mga negative na nangyayari sa organization, sa team. Yung mga nangyayari na alam natin negative naman yun. Huwag mo nang pansinin yun. Huwag mo nang pansinin yun. Huwag mo nang pag-usapan yun. Kung nangyari yung mga ganong bagay, no, i-shift ang mind mo. Huwag na. What you focus on, expand. Kung doon tayo nagpo-focus sa mga bagay na yun na nawawala, naglilipatan sila, kung doon tayo palagi nakafocus, mas tayo nag-i-expand yun, yung issues na yun. Kasi what you focus on, expand ka. Better na, huwag ka nang kisawsaw. Huwag ka nang sumali sa mga ganong usapan. Erase agad. O, di ba? So, adaptable people, adaptable leader, they don't blame. Tandaan mo, they don't blame. Wala silang sinisisi ng tao kung bakit hindi sila lumalaki. Wala silang sinisisi kung bakit hindi sila kumikita. Kung bakit nawawala yung mga tao nila. Wala silang sinisisi. Except yung disposition nila sa sarili. At inaako nila yung mga pagkakamali. Inaako nila yung mga pagkukulang. They admit mistakes. Kaya nga adaptable people, adaptable leader, they don't blame people. No. Tama? We might blame the situation. Pwede. But never blame the people behind itself. You can blame the situation, not the people. Kasi tao, pwedeng i-correct. Pero yung situation, hindi mo na pwedeng i-correct. Pwedeng magbago ang karakter ng tao, ang ugali ng tao. Kaya you have to adapt to change. Tuloy tayo. Yes, kasi lalaki yan. Sa sarili mo, ikaw mag-focus. Tama. If we fail to follow, sabi ko, okay. Tama? Nakuha nyo? So, adaptable leader, they are open-minded. Open-minded ka ba? Sa mga possibilities of thoughts. And lagi mong tandaan, adaptable leader, no? They have a survival attitude. Hindi survive. Tama? Kunting struggle, kunting challenge, pigil, lumipat eh. So, as a leader, you have that survival attitude. Hindi pwedeng nasaktan ka, ramdamin mo na agad, maging emotional na tayo. No! You have to adapt to change. Baguhin mo talaga, kapatid. I hope you are learning, guys. I hope you are learning. Sana, no, may natutunan kayo ngayon. I hope. Again, huwag niyong masamain. Take this as constructive. Lahat naman tayo eh. No? Lahat naman tayo tinatamaan. Even ako, tinatamaan ako eh. Kaya nga sabi ko, there is no perfect leader. It is just a matter of how to handle the situation, the people around. Alright? Tuloy tayo. Next is, yung tinatawag na, yung sa D na tayo. D. Ano ba yung D? D is, right, don't take business partners for granted. No? May mga kaso, may mga cases. No? Ikaw mismo nakakapansin ito. Na hindi mo na pala nabigyan ng oras ng tao, ang isang tao na to, tama? The person you took for granted today may turn out, okay, to be the person you need tomorrow. Be careful, be careful.
how you treat people. Agree or not? Agree. I agree. Strongly agree. Do not take for granted, no? Those business partners na nandiyan na kahit walang resulta, kahit mabagal siya, kahit mabagal siyang mag-pick up, oo, kahit medyo mabagal siyang mag-usad, no? Kahit mabagal siyang matuto, do not, wag niyong pabayaan. Huwag natin siyang pabayaan. Lalo na sa ating mga ano, no? Medyo challenge talaga. Ano ko lang ha, huwag niyo masamahin again, no? May mga kasamahan tayo na alam niyo na, no? Hindi techie. Yung hindi techie ba? Yung hindi masyadong magaling sa technology. So, wag mo silang pabayaan, no? Take your time, be patient, no? Patient. Pag-isa mo yung pasensya mo na turuan sila one-on-one hanggang sa matuto. Okay, gusto ko lang i-shoutout, no? Si Coach Tony. Ang admit, sa umpisa, magaling naman talaga si Tony, sa totoo lang. Pero may mga bagay na hindi niya alam eh, like yung sa Facebook ads. Hindi talaga alam ni Tony yung Facebook ads, FB ads. Pero ngayon, sobrang lupit ni Sir Tony sa Facebook ads. Ang galing niya. Very independent na siya ngayon, gumagawa ng kanyang sariling Facebook ads. Doon ako, sabi ko, wow. Hindi na uubusan si Sir Tony ng prospect niya ngayon. Busy siya kasi independently, natutunan niya. Pero I tell you, sa umpisa, grabe, kalab-kalab ako nagturo sa kanya. One-on-one yun. Skill. Minsan tumataas ng boses ko. Pag pasensyahan mo na Sir Tony, minsan ginaganyan ko siya. Sorry ko, Sir Tony, ha? Ginaganyan ako sa kanya. Lampas-lampas. Di ba? Smallest details. Ginagawa ko sa kanyang pagtuturo. Sobrang lalim ng pasensya ko. Pero right now, nagbunga yung pagtuturo ko sa kanya. Hindi ko tinitip for granted siya. Alam ko hindi siya marunong talaga sa FB ads, no? Sa online. Pero tinaga ko lang. Hindi ko siya iniwan. Hindi siya nagiging left behind. Hindi siya nagiging left behind. And don't be left behind. Magpaturo ka talaga sa coach mo. Lalo na yung may alam talaga. Tama? Kasi hindi mo alam. Someday, one day, yung tao na yan yung magpapabulusok ng production, ng pay-ins, ng activation. Hindi mo alam. Yan yung makakakuha ng mga agila, yung mga leaders down the line. Hindi mo alam. Kaya wag mo siyang i-chapwera. Follow up mo, kausapin mo, bigyan mo pa rin siya ng time, kumustahin mo pa rin siya sa chat. Sometimes, hindi na sila nagpaparamdam. Sige lang, tiis lang, paramdam ka pa rin sa kanila. Don't take business partners for granted. Alright? Nagkaintindihan tayo? One, everyone sa organization natin is valuable. No, valuable ang tao, precious. Para siyang diamond. Napaka-precious niya, kaya alagaan natin sila. As much as possible, give your best para pagsilbihan sila. Tama? Ganun po. Okay, next proceed na tayo. Next, letter E na tayo. Ano ba ang dapat i-possess natin, i-develop natin, no? Part sa entrepreneurial skills. Yung E is what? Enlarge people. Ano ibig sabihin ng enlarge people? Tama? I-enlarge natin yung mga tao natin. Ano ibig sabihin by enlarge? Ang ibig sabihin niyan, simple lang. Tulungan natin yung mga tao natin, palakihin yung vision nila, yung pananaw nila. As a leader, ikaw yung nandyan, nauna. I-communicate mo yung vision sa kanila. Lalawak yung paningin nila. Lalawak yung understanding nila sa business. Lalalim yung understanding nila sa marketing plan, compensation. That's the way we enlarge people. Palawakin natin yung pangarap nila. Tulungan natin na maging malinaw ang pangarap nila. You have to enlarge their goals. Enlarge their dreams, their vision. Enlarge natin sila. As a whole, mag-step up sila. Palakihin natin sila, i-boost natin ang moral. I-boost mo. Huwag mong i-discourage. Nakuha nyo? I-expound. Tama yon.
Yan, i-expound natin sila, tulungan natin silang mag-expand. Mag-expand territorial, in terms of territorial, mag-expand yung learnings nila, mag-expand yung skills nila, mag-enlarge. Enlarge their skills, their mindset, i-enlarge lahat. Ikaw yung mangunguna. Baka ikaw yung papalit sa downline mo. Baka nga, dinidiscourage pa sila. Inaaway pa natin, di ba? So, kapatid, no? Tandaan mo yan, no? Malaking bagay yan siya. Enlarge your people. Lalaki sila dapat, lalaki. Hindi sila liliit. If one of us, no? Part of the organization, if everybody nag-i-enlarge, tama? Nag-goal na, makakuha ko ng isang direct ngayon. Ngayon na week, goal ko ngayon, magiging 2 na kami. Next week, magiging 4 na kami. Next week, magiging 10 na kami. We call it enlarge your people, enlarge your organization. When you enlarge people, tama? Your organization will follow, no? Will enlarge also. Kapag palakihin mo ang tao mo. So, lumalaki din yung organization mo. So, focus on enlarging people. Alright, tuloy tayo. So, letter A na tayo. Leader R, no? R na tayo. Next is R. Leadership. So, reproduce other influencer. Yan. So, duplication ito. Reproduce. Meaning, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kung magaling ka magsalita, magaling kang mag-present, magaling kang mag-invite, magaling kang mag-prospecting, magaling kang mag-closing, magaling kang mag-follow up. Tama? So, i-reproduce mo, i-transfer mo yan. Yung skills na yan, i-transfer mo para magiging influencer din sila. Reproduce other influencer. Nakaka-influence ka eh. Ikaw lang ba? How about yung mga tao natin sa baba? Kailangan natin i-develop yun. No? Part of our entrepreneurial leadership skill. Marunong kang mag-reproduce, mag-duplicate. Ngayon, natutuwa ko kasi, shoutout ko lang to ha. Hindi sa binubuhat ko yung team ko. No, hindi po. Natutuwa lang kasi ako kasi may mga nag-step up na talaga kahit paano, no? Like sa akin, sa grupo ko, shoutout ko lang, no? Aside kay Coach Tony kasi, nandyan na si Coach Medi Birano. Natutuwa ako nung last time, nagkaroon kami ng training sa grupo ko. Siya yung speaker. Ang ganda ng pagka-deliver ni Coach Medi sa training niya. Yung nagbigay siya ng inputs regarding sa training convention. Lahat ng mga speakers, naisulat niya yung mga sinasabi. So, nagkaroon kami ng re-echo. No? Ni-re-echo niya yung tutunan niya sa training convention. Nung time na yon, dineliver niya, sabi ko, wow, ang galing. No? Naging influencer ako, si Tony, naging influencer na siya, nakapag-influence na si Tony. Ngayon, nandiyan na rin si Coach Medi, no? Marunong na rin siyang magturo. Speaker na rin siya sa team ko ngayon. And hopefully, time will come, no? Magiging speaker na rin siya sa buong RGS Expo. Ang galing na. As in, no? So, nagre-reproduce ako ng mga influencer. In short. As a leader, yan yung titingnan mo. Huwag mong angkinin, akuin lahat. Hindi pwedeng silent ka lang dyan sa grupo mo. Sunod-sunuran, hindi pwede. No? Kailangan ka maging influencer sa tao. Alright. So, matutunan yan eh. Increase, not decrease. Tama yan. Next, letter S na tayo. Letter S. Yan. Letter S. Share common experience. Di ba? May mga karanasan ka. Sobrang lupit, sobrang tindi. Anong ibig sabihin ng common experience? When you are up, no? Nasa tuktok ka ng tagumpay, nasa emotion ka na sobrang saya mo, sobrang excited mo kasi ang dami mong activation, ang dami mong napapasali,
I-share mo ang karanasan na yan doon sa mga downline mo, ituro mo na ito ang ginawa ko, itong ginawa ko, itong ginawa ko, kaya nakapagputiin ako. Share common experience, mga good, positive experience. I-share mo, ituro mo, tulad dito. This is based on my experience, kaya naituro ko sa inyo, sa buong community natin. And I tell you, you cannot give what you don't have. The best way na maibigay mo is yung experience mo. Tama? Your experience might not be the best para matuto ang bawat isa. But you can use other people's experiences. Matagumpay man or failure sa buhay nila, at least pwede mong i-share yan. And we can learn from that. Nakuha nyo? So, when you are down, huwag mong i-share sa downline mo. Kung nasa emotional ano ka ngayon, sobrang down, tama? Sobrang down, sobrang stress ka ngayon. Huwag na huwag mong i-share sa downline mo, sa mga stress mo sa baba. Huwag. Mas kakalat yan. Kung nais mo na sa team, sa loob ng team, huwag mong ikalat sa loob ng team. Kung may mga issues and concern, huwag mong ikalat sa baba. I-talk mo, kausapin mo yung nasa taas. Garul. Share common experience. Alright? May tamang video para i-share mo yung karanasan, yung experience na yan. Next. Tuloy tayo. Little S. So, little H na tayo. Ano yung H? Ito po. Magkakaroon tayo ng honest communication. Dito tayo na medyo nagkakaproblema. Kasi may tumitira pa ilalim. No? May nagsusubmarino. May nagsusubmarino. Ang ibig kong sabihin dyan, may mga spy, no? Nanghihila para palipatin sa kabilang bakod. So, let us be open and honest, no? Pagdating sa communication, maging open ka, maging frank ka sa kanila. No? Hindi pwedeng no, maging dishonest tayo sa isa't isa. Hindi pwede, hindi maganda, hindi lalago, hindi lalaki ang grupo natin kung may mga bangayan. Alam nyo, kung may pag-away-away sa loob, may mga issues sa loob ng organization, alam nyo, yan yung umpisa ng pagbagsak, pag-collapse ng team, pag may nag-away-away sa loob. I tell you, kaya ikaw ngayon, part sa organization, part sa team mo, iwasan mong makipag-away, makipag-argue. Iwasan mo talaga. Maging honest ka lang. Sabihin mo, maging honest ka sa coach mo. Maging honest ka sa tao, sa upline mo, sa business part. Maging honest ka. Pero pag-usapan nyo privately, huwag doon sa group chat na maraming makakakita. Hindi rin yun maganda. Pag-usapan nyo privately, yung kayo lang dalawa sa GC. Gawa kayo ng dalawang, kayo lang. Mag-chat kayong dalawa. Huwag nyo lang ikalat. Issues, yung concern. Kaya sabi ko, honest. Yung iba kasi tumitira pa talikod eh. Yung iba kasi nagsusubmarino na eh. Kung ano nang ginagawa. Hinihila na pala. Parang nagiging linta. Alam yung linta? Pag dumikit yan sa skin mo, hindi na yan makakaalis. Para kang linta na sumisip-sip ng dugo doon sa organization, sa grupo mo, na sinisira mo. No? Kasi yun nga, hindi magandang ano. So yun, para gumanda ang takbo ng organization, iwasan. Maging honest tayo. Ako, prangkahin ko kayo. Hindi naman perfect like talaga, no? Yung mag-manage tayo ng ganyan. May mga pagkakamali talaga. May mga panahon na uncontrollable na. Hindi na talaga pwede. Gusto kong banditin sa inyo. Kasi nangyari sa grupo ko eh. Ayoko nang bagitin yung pangalan niya. Ni-remove ko talaga sa GC kasi hindi na healthy. Kailangan siyang i-remove. No? Kailangan mo siyang i-remove sa GC kasi hindi na nga healthy. O, di ba? So, parang lintak na eh.
So, i-remove mo siya para protektahan yung nasa loob ng GC na talagang mag-preserve yung group chat na yan. Naku, no? Ganyan. Kailangan, no? Kaya kung ikaw ngayon, huwag kang ano, no? Kumbaga, maging honest ka sa partner mo, sa upline mo, sa coach mo. Yan po. Tuloy tayo. Patapos na rin tayo. Letter I na tayo, letter I. Ito yon. Ito yung pinakamabigat sa lahat. Yung integrity with people. Isa lang ang pangalan natin. Isa lang ang pangalan mo. Kahit saan ka pa magpunta. Ang naka-register doon sa City Hall, isa lang ang pangalan mo. Ang naka-register sa NSO, isa lang ang pangalan mo. Yan lang. Huwag mong sirain. Huwag mong sirain. No? Integrity. Alagaan mo yung integridad mo. Kung gagawa ka ng mga hindi maganda sa organization natin, sa grupo natin, masisira ka. No, masisira ka. As I said, isa lang ang pangalan mo. Kaya ingatan mo yung integridad mo habang nandito ka sa organization natin. And wag kang manira ng tao. Wag kang manira. Kung sa tingin mo ayaw na nila, sige, hayaan mo na lang. Ipagdasal na lang, ipagdasal na. Sige. God bless sa'yo. Wag ka nang manira. Wag ka nang manira ng ibang tao, ibang kumpanya. Ay, hindi nakakatulong kasi, no? Kaya i-preserve mo na lang yung integrity mo. Kahit anong ginagawa nila sa atin, kahit anong ginagawa ng ibang tao sa atin, naninira man yan sila, nangunguha man yan sila, ang importante, preserve mo pa rin yung integridad mo na hindi ka nang-aaway. Hindi tayo nanglalait sa kanila. Hindi, basta ipagdasal na lang natin. No? May reason naman yun. Eh. Ako, mas gustuhin ko nga i-preserve yung dignity, integrity ko kaysa makisawsaw ako. No? Hindi na siya healthy. No? Hindi na siya advisable. Ganun po. Kaya hindi na ako nagsaw-saw. No? Hayaan ko na lang sila. No? It's their choice. It's their choice. Kaya hindi na ako nagbabanggit ng any against na foul word sa ibang kumpanya, ibang leader. Hindi na. Tao din yun sila. No? Tao din tayo, pareho lang. And at the end of the day, magkita-kita lang din tayo sa isang industry. Kasi kung magsisiraan pa tayo, kung papalakihin pa natin yung issue, concern, nangyayari sa labas, hindi rin maganda. Time will come, hindi mo alam. Baka magkakasama tayo sa isang event, nandun, nagkita-kita ng lahat. Tapos, nagkaroon na ng mga damaged relationship. Di ba? So, better na lang na i-reconcile na lang natin. I-reconcile na lang, no? Makipag-reconcile na lang. Idaan na lang sa mahina at mahinahong pag-usap. No? Mag-ano na lang. Yun nga, sabi ko, mag-reconcile na lang siya. No? So, preserve your integrity. Huwag ka nang tumingin sa ibang marketing plan. Huwag ka nang tumingin, no? Nandito ka na sa ulo, eh. Nandito ka na sa RJ Export. For 13 years, alam nyo, for 13 years ko itong ginagawa ang Uno company na to. 13 years sa buhay ko. Opo, solido yung paniniwala ko. Uno is my life. Buhay ko na to. Marami akong karanasan na sobrang lupit, sobrang tindi. No? Nagkataon pa na talagang siniraan ka, tinanggal ka, pero yung integridad ko naging I maintain being in good faith sa company. In good faith. In good faith. Not in bad faith. Marami kasing iba na nagkaroon na ng problema, lumipat sa iba, tapos yun, sinisiraan na nila agad yung company. No? Nasaan yung integrity dyan? Galing ka sa isang grupo na malaki, tapos nung lumipat sila, iba na ang sinasabi nila. Puro na negative, puro na hindi maganda about sa kumpanya. Nasaan yung integrity nila? Tama? Better na i-preserve na lang natin yung integrity natin. Ipakita natin na we are very professional na ginagawa ang business. Tama? I-maintain yung professionalism.
Yan yung advocacy ko. Professionalism. Yeah. Kaysa makipag-argue ako sa ibang leaders, sa ibang leaders sa ibang kumpanya. No. Wala akong panahon makipag-argue sa kanila. No, kasi alam, very professional, ginagawa ang online business na to. Pinipreserve, iniingatan ko yung integridad ko. Sa tao mismo. Kahit kanino. Kaya hindi nila ako matibag-tibag. Kaya hindi nila ako talaga matibag-tibag. Maraming nag-attempt. Ino-offeran ako. Dito ka, Jay, may sasakyan. Dito ka, Jay, may waiting. 1,500 katao ang waiting. Dito ka, Jay, may 25,000 allowance per month. Gawin ka naming leader. Merong waiting na kaabang. Naka-perfect structure ka, 15 accounts. Nagpadala ako? No. Hindi ako nagpadala sa offer. Kasi alam ko yung integrity ko eh. Alam ko yung commitment ko, yung filosofiya ko. Pag sinabi kong uno is my life, buhay ko. Ilalaban ko yan. Kahit sino pang kumpanya. May dalawang nag-offer kasi sa akin before. Inoferan talaga ako. Sasakyan, 25,000 na allowance ko every month. Oo, waiting 1,500. Tapos 15 account structure. As in, in-offer niya. Lilipat ako sa kanila. Sabi ko, tinanong ko lang sila. Isang bisis lang sabi ko, anong commitment meron ka dyan? Ang sabi nila, dito tayo kasi pioneering. Dito tayo kasi bago pa lang. Nauna tayo. Sabi ko, sablay na. Tinanong ko sila, tanungin nyo na ako, anong commitment meron ako dito sa uno? Sabi na, OJ, anong commitment mo pala dyan? Bakit sobrang tigas mo? Sabi ko sa kanila, uno is my life. Kung meron kang ganyang klaseng commitment dyan sa kumpanyan mo, malamang, sasali ako dyan. Pero sinagot mo ako na sablay eh. Sinabi mo agad na ang commitment ko dito, pioneering tayo dito, nauna tayo. Awan, sabi ko, sablay ka na. Bakit sa relate? Pagkakit ko yung buhay ng pamilya ko, pangarap ko, no way. Kaya ikaw ngayon, lumipat ka o lilipat ka, may plano kang lilipat. Tanungin mo yung taong naging ganyo sa'yo. Tanungin mo, sabihin mo, anong klaseng commitment meron ka dyan? Pag sasabihin nila, dito tayo kasi pioneering, dito tayo kasi mura lang, dito tayo kasi hindi na tayo mag-invite, sablay. Sablay na. Huwag ka nang lumipat. Doon pa lang, sablay na sasagot. Pero kung sasabihin niya, dito tayo kasi this is my commitment. Blah, blah, blah. Yun. Kaya bilang angkinin sa sarili na uno is my life? Bakit kaya yung kumpanya na ganun? Pag kaya lang banggitin yan, pwede. Pero kung hindi lang kaya banggitin yan, huwag na. Huwag na. Integrity. Pakaingatan mo yung integridad mo. Isa lang pangalan mo, masisira ka. Wala na. Tapos na. Oo, tapos na. Nakuha nyo? So, tuloy tayo. Yeah. Welcome po, Ma'am Dayan. Ganun po. Mahirap lipat-lipat ka ng ibang kumpanya na walang nangyayari pa rin. Nagiging junkie ka eh. So, ano ang mukha ihaharap mo sa next prospect mo? Sasabihin mo, dito tayo. Ay, ayaw mo, sige, meron pa akong isa, dito tayo. Hindi mo kailangan mag-invite. Ay, ayaw mo pa rin. Meron akong personal collection. Pag gusto mo, may ibon pa ako. Pag gusto mo, may St. Peter pa ako. Pag gusto mo, may insurance pa ako. May real estate pa ako. Dito ka, integrity mo. Ano integridad meron ka? Pag ipapakita mo sa mga tao kung ganyan ka, nalilito yung tao, nalilito yung prospect mo. Nag-focus ka. No? Kung i-invite ka nila, inganyuhin ka nila na lilipat doon sa kabila, stand firm. Sabihin mo, dito ako. Lifetime ko na tong negosyo na to. Hayaan nyo. Doon kayo. Wala naman pipigil eh. O, ganyan, sagutin mo ng ganyan. Magpakayaman kayo doon. Pagpalain kayo ni Lord. O, di ba? Pero yun nga, tandaan mo, isa lang ang pangalan mo. Huwag na huwag mong sirain. Ganun po. It's all about integrity, kapatid. Ano pa ang mukha ihaharap mo the moment na hindi ka magtagumpay doon?
palpak ka na naman doon. Tapos, lilipat ka na ibang kumpanya. Tapos, ang prospect mo, the same. Kamag-anak mo, kabatchmate mo, kaklase mo, kasamahan mo sa trabaho. Sabi na, oh, nandyan ka na naman. Di ba? Akala ko uno ka. Ngayon, dos na. Ngayon, tres na. Ngayon, 4 na. At talagang, ikaw mo, integrity. Napaka-importante niya, kapatid. Kaya nga hindi mo makuha-kuha yung mga warm list mo eh. Mga kaibigan mo kasi palipat-lipat ka. Palipat-lipat ka ng kumpanya. Last month, doon ka galing. Ngayon, dito na. After dito, next month, next month. Sa kabila na naman, sa kabilang. Tapos makikita ka ng mga kaibigan mo, nagpo-post ka ng ibang kumpanya. Ano naman yan? Eh, mas hindi sila maniwala sa'yo. Basta hindi ka sila maniniwala sa'yo. Kasi nakikita naman na ibang kumpanya ng post mo. Yan. Ano ba talaga ate? Integrity. Ang gaan mo. Nakuha mo? Kaya kung ikaw may plano kang lilipat, magpapayag sa'yo. Pagtatawanan ka, iisipin ng mga tao, wala kang paninindigan. Isipin ng mga tao, walang mangyayari sa buhay mo kasi palipat-lipat nga. At sabihin nila, tinan mo, o tinan mo. Sabi ko na nga eh. Ay, tinan mo, hindi rin sa yumaman, no? O, ibang kumpanya man ginawa niya ngayon. Dinadalangan, tinan mo, o. Hindi talaga maganda ang networking. O, yan agad sasabihin ng pamilya mo. Yan agad sabihin ng mga kaibigan mo. Kasi, ikaw mismo nagsira sa sarili mong integridad. Pagpatipat kayo. Nakuha mo? Ikaw mismo nagsira eh. Sinira mo, pangalan mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Sinira mo. Subukan mong lumipat. Mag-post ka ng ibang kumpanya. Tingnan natin kung may maniwala pa sa'yo. Meron man. Pero marirealize din nila na dalawa na kayo, nagpalupo. Guys, wala akong sinisiraan. Pinaparealize ko lang sa iyo gaano ka-importante ang integrity. Yung pangalan mo mismo. Yung pagiging professional mo habang ginagawa ang business na to. Tuloy tayo. Natagalan tuloy ako dyan. Anyway, so last, yung P. Ano yung P? Magiging positive influencer ka. Positive performer ka. Nakaka-influence ka positively. Kasi doon tumitingin ang tao. Doon sa positive. Mas tinatangkilik ng mga tao kung ano ang magagandang nangyayari sa buhay mo. Hindi yung mga negative. Mas tinitingnan kasi ng mga tao yung performance mo, magandang performance. Yung nakaka-influence ka. Nakuha mo? Yung nakakapag-influence ka positively. Now, be careful. Baka nagiging negative influencer ka na. Hinihila mo na yung iba. Doon tayo, doon tayo, doon tayo. Nai-influensahan mo na sila in a negative way. Tama? At hindi nakakatulong yun sa pag-build o sa pag-build up ng integrity mo at ng grupo mo at ng business mo. Mapapansin yan ng ibang tao. Pag ganun ka na, naging negative influencer ka na, mapapansin yan ng mga tao. And sa tingin mo, magandang asal? Hindi po. Hindi talaga. So, we are done with the leadership definition. No? Yan yung definition ng leadership. I-develop, i-learn natin, learn to develop that leadership definition, leadership principle. Hindi sa basta-basta, mabigat. Okay? How do you become a leader? Dagdagan natin, you need to have unshakable commitment. Pag sinabi mong unshakable, kahit sino pang mag-offer sa iyo, kahit sino pang maglait sa iyo, kahit sino pang manghila sa iyo pababa, hindi magbabago ang commitment mo sa kumpanya natin. You need to be qualified. Pag sinabi mong qualified, nandun yun. No? Very strong leader ka. May paninindigan ka. You need to be consistent.
You need to have the confidence. Maging confident ka sa sarili mo na mangyayari ang gusto mong mangyayari, ang resulta. Yung iba, lamya eh, no? Sobrang lamya. Pero okay lang yan. Matututo ka rin yan. Alam mo, okay lang maging lamya. Ang hindi okay, hindi ka natututo sa pagiging malamya. Hindi ka natututo. Ulitin ko, okay lang maging malamya, pero natututo ka. Ang hindi okay, hindi ka natututo. Walang nagbabago, kapatid. Hanggang ngayon, medyo ganun pa rin ang style. Wag, kapatid. Improve. You need to make result. Of course, alam nga naman, no? You need to make result. Push. Push. Push mo talaga. Ipupush mo yung sarili mo. Okay, picturean nyo na. Ipupush mo talaga sarili mo. No? Magkaroon ka ng resulta. Push mo na. Push mo na. Screenshot mo na. Tuloy tayo. Walang magbabago pag hindi mo i-push ang sarili mo na magka-resulta ka. May mga panahon na medyo matumal. Pero I keep on pushing myself. May mga panahon na matumal talaga. Pero I keep on pushing myself. Resulta, I keep on pushing. Natututo ako sa mga panahon na matumal. Natututo ako sa mga panahon na medyo walang production. Natututo ako. Kaya I keep on pushing myself na magka-resulta. Who are the leaders? Sino ang mga leaders na considered natin? Sino yung mga agila? Yung mga agila, alam mo yung karakter ng agila? Nasasarapan yan sila the moment nasasaktan. Nasasarapan yan sila, nasa-challenge yan sila the moment maraming challenges sa buhay. Mas gusto nila sagupain yung unos, bagyo, baha sa buhay nila. Yung storm, mas gusto nilang sagupain yung malakas na storm. Oo, sa himpapawid. Yun yung karakter ng isang agila. Leader yan eh. Tama? Leaders are like eagles. They are hard to find. They don't flock together. Ang mga maya, alam yung mga maya? Yung color brown, yung madalas makita mo sa mga palayan pag nag-harvest, yung mga palayan is talagang about to harvest na. Ng mga maya, no? They flock together. Nagpupuntungan sila, nag-aagawan din sa palay. Natutukain ka. Hindi ka maya. Agila ka. Ha? So they don't flock together. No? They come one by one. Totoo yan. So yan yung mga characteristic, no, sa isang leader. He like an eagle, no? Gustong lumipad sa himpapawid. They like challenges. Okay? So, mark of an eagle. Yan, eagle make things happen. They don't wait. Huwag mong hintayin na may mangyari sa'yo. Trabahuin natin. Yung iba naghihintay ng resulta eh. Ibig sabihin, naghihintay ng spillover para magka-resulta. Yan yung eagle. Kung ganun, hindi ka leader. Eagles make things happen. They don't wait. They work. They work hard. Tinatrabaho yun. Tinatrabaho ang resulta, hindi hinihintay. Eagles fly high and go places. Naghahanap ng pagkain sa mga sa ocean. Naghahanap yan sila ng maraming prutas, parang ikaw. Naghahanap ka ng mga class A, class B na prospect. Eagle C, size opportunity. Hindi yung yung crisis. Tama? Hindi yung problem. Hindi na nakikita yung problema, ang nakikita yung opportunity. Eagles love excitement. Nai-excite palagi yung mga leaders. Tama? Excited ka ba? Pakitype ka dyan? Excitement. Oh, di ba? Pakitype excitement. Dapat nai-excite ka sa kung yung nangyari sa'yo. Eagles attract another eagle. Paano makukuha yung leader mo? Eh kung ikaw mismo hindi leader.
You cannot attract leaders if you are just follower. Leader attract leaders. Eagle attract eagles. Nahihirapan kang attract yung mga leaders sa palibot mo kung ikaw mismo follower mindset. Sunod ka lang ng sunod. Naghihintay ka lang naghihintay. Eagles equip others to lead. Tama. Binibigyan mo ng mga tools. Binibigyan mo ng mga strategy. Yung mga kasamahan mo, yung mga kasamahan mo sa business para ma-equip sila. Tama? Ini-empower mo sila. Eagles influence the opinion and action of others. Nandun ka para hindi diktahan ang buhay nila. Nandun ka para influensahan mo, makatulong ka para makapag-decide sila ng tama. Ulitin ko, hindi ka nandoon para diktahan mo ang buhay ng tao. Nandun ka para influensahan mo lang. I-guide mo lang sila para makapag-decide sila ng tama. Pero hindi mo sila sasakalin. Huwag mong sakalin ang leader mo. Lilipat talaga yan pag sinakal mo. Hayaan mo siyang lumipad. Hayaan mo siyang lumipad. Paliparin mo sa tamang landas with your supervision. Yung iba kasi nasasakal no? Hindi na makapag-step up kasi inaangkin lahat. No? Hindi na didelegate, hindi na empower. Eagles possess an uncommon great attitude. Tama yung grabing matinding attitude. Kahit may baha, may bagyo, may storm, may kidlat, hindi pa rin nagbabago yung ugali niya. Sinusuong pa rin niya. Okay? Lumalaban pa rin. Eagles have a great sense of timing. Timing. Yung iba nagmamadali. No? Importante yung timing. No? Everything has its own time. May oras para sa iyo kung kailan ka mag-shine. Hindi ka Panginoon para magawa mo lahat. Hindi po, may time para sa iyo. May nakalaan para sa iyo. All right. Eagles live up to their commitment. Yun. Maging committed ka sa kumpanyang ito, sa pangarap mo, trabahuin mo siya. No? All right. Lastly, knowledge is, of course, useless without consistent application. Without consistent application, useless, kapatid. Kayang knowledge, you can create result. So lahat ng nabanggit ko, if you took it constructively, you apply it, and then sigurado ako, no, makaka-create ka ng resulta sa buhay habang ginagawa mo ang online business na to. So maraming salamat again sa pakikinig ninyo. Maraming salamat sa time ninyo. No? Again, hindi ako ang pasensya sa inyo. Wala akong intention saktan ka. No? Wala akong intention na paringgan ka, hindi po. No? Kasama tayo, magkasama. I love you guys. No? Mahal ko kayo, mahal natin ang buong IDS Export community. Pinoprotektahan natin ang integridad ng buong IDS Export. Tama? May mga pagkakataon na kailangan natin i-troubleshoot yung mga pagkukulang, pagkakamali natin. Magtulong-tulungan tayo. Hindi tayo nasisiraan. Iangat ang bawat isa. Kaya sabi ko no? Importante na training ito. So, hihilain natin ang bawat isa pataas. I-preserve natin ang integridad ng buong RJS Export. The best ang RJS Export. Walang makakatalo sa sistema ng ating Grand Mentor Warren Trinidad. And the mentor na yan. Walang makakatalo sa RJS Export. In terms of training, support, in terms of yung sistema, walang makakatalo. So, the best ng RJS Export. Hinahangaan nga tayo ng cross-line natin Tinitingala nga tayo Pagdating sa binary at saka sa e-commerce, hinahangaan tayo. Sino lang yan sila? Tama, hindi lang nila nakita. Kaya, as much possible, pinipreserve, pinoprotektahan natin yung buong RJS Export. Tama?
Nilalaban natin ito. Kaya ako mismo personally, hindi ako papayag na hindi lalaki ito. Kailangan palakihin pa natin ang RDS Explore. Magtulungan tayo. Sometimes kasi, kung bakit ganun ang nangyayari. Kasi, let us not be one-sided. No, let us always see, no, yung other side of the coin. Hindi lang yung harap ng coin. Dapat pati yung sa likod ng coin. Tingnan din natin. Maging patas tayo. Alright? So, lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo. Aangat talaga. As in, aangat talaga tayo, guys. Nakikita ko yung RGC Explore ngayon. Mamayagpag talaga ito. Mamayagpag talaga siya. And talagang lalago pa ang grupo natin sa buong industriya. No? Maraming magkakaresulta sa atin. Kaya help us, coaches, no? Members, help us. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami palaguin ang RGS Export community natin. Okay? Bantayan natin. I-preserve natin to. Let us be vibrant. No? Maging vibrant leader ka. Maging energetic ka. Magiging light. No? Magiging ilaw ka sa community na to that will shine. No? Hanggang sa lalaki sa dadami pa tayo. Ikaw yung silbing ilaw sa community natin. Tama? Kaya i-absorb ninyo, i-apply ninyo mga natutunan natin. Even ako, ina-apply ko siya. Even ako, no? The more I teach, the more I learn. Yun yung prinsipyo ko eh. Hindi ko sinasabi perfect, yung sinasabi ko perfect na yun para sa akin. Hindi po. I am subject. Subject ako doon na kailangan ko din siyang i-apply. Sinishare ko sa iyo kasi ni-research ko yun. Module ko yun eh. Pinag-aralan ko yun eh. Hindi naman galing yun kung saan-saan lang. Hindi po. Hindi na galing kalye lang na idea. Hindi po. Gusto niyo malaman saan galing yun? Yung reference ko? Yan, Maxwell yun. Saka Francis Kong. Kailangan si Francis Kong? John Maxwell. Reference ko, libro. Kaya lang, ina-apply ko lang siya. Ina-apply ko lang siya sa community based on my experience. Hindi yung pulot kalye na idea. Hindi po. Inaral ko siya. Kaya, guys, no? Make it a habit na right after the training, apply agad. Application ang pinaka-importante sa lahat. Alright, so, to God be the glory. Binigyan tayo ng Panginoon na isang gift. No? It's a gift na magturo. No? For me, it's a gift. No? Binigyan tayo ng isang magandang gift ng Panginoon, which is yung pagtuturo. So, ginamit lang natin at ibinahagi lang natin. At ibinabalik ko sa Kanya yung lahat ng papuri. And of course, maraming salamat, Grand Mentor Warren, no? Mentor Dayan, sa presence ninyo sa loob ng Zoom. Nakikinig din kayo. To God be the glory and good night. And back to you, no? Coach Jonah.